bagong araw, panibagong food and good vibes. And today mga katipsi, dahil malapit na ang Pasko, magluluto tayo ng pang Noche Buena recipe. Naluto na natin to before, pero ang gagawin natin today is yung simple at mabilis na pagluluto ng crispy lechon pork belly. Huwag na natin patagalin to. Let's go! Una, gagawa muna tayo ng pang-rub. Ito yung mga herbs and spices na gagamitin natin. Bawang, no? Damihan natin yung bawang para masarap. Meron na kaming nabili na ready-made na minced garlic. Pero syempre, pwede nyo gamitin yung fresh, i-mince nyo lang. Mas maraming bawang, mas masarap mga katipsi para garlic flavor. Yan, tapos asin, ground black pepper, paprika mga katipsi. Yung mga seasoning, kahit anong gusto nyo namang ilagay dyan, depende sa flavor nyo at kung anong available. Pero sa episode na to, ito yung preferred nating ilagay ng mga herbs and spices. Yan, cayenne, dahil meron tayo, para may konting spice, di ba? Chili powder. Pero kung ayaw nyo na maanghang mga katipsi, kahit hindi nyo nalagyan ito mga to. Tapos lagyan natin ng konting onion powder. Tapos olive oil, ito na yung magsisilbing binder natin para dumikit ng mga seasoning na lalagay natin. Yan, tapos haluin lang natin. Kung hindi kayo mahilig sa bawang, kahit na konting bawang lang ilagay. Pero ako kasi gusto ko yung garlic flavor, kaya hindi namihan ko yung bawang. Mukha lang marami yan, pero pag nilagyan na natin ito sa baboy at kinalat na natin, konti na lang yan. Para sa herbs naman, parsley, tsaka green onions. Itong green onions, ganito na natin lalagay yan. Natatanggalin lang natin itong ugat. Ito namang parsley, slice lang natin ng maliliit. Ganyan lang. Tapos ito na yung pork belly natin. Patry ko lang kasi dinipros ko to sa tubig. Hindi ko siya dinipros sa microwave kasi nag-iiba yung kulay ng skin. Kaya dinipros ko siya gamit lang yung tubig. Yung common na ginagawa natin mga Pilipino, di ba, yung binababad lang natin sa tubig hanggang sa ma-defrost. Pero kung hindi mo naman lilitsunin, syempre kahit naman sa microwave mo lang i-defrost, okay lang. Tapos iba-butterfly cut lang natin to para yung mga seasoning na ilalagay natin, yung mga herbs and spices, sumiksik sa talaga dun sa loob. And hiwain lang natin dito mga katipsi sa kalahati. Parang isi-separate natin ng konti yung laman sa taba. Ayan, ganyan siya mga katipsi, no? Huwag nyo nang isasagad doon sa dulo. Tapos itong taba at laman, lalagyan lang natin ng konting hiwa. Para mas sumiksik pa ilalagyan natin seasoning. Medyo mapuro na itong kutsilyo. Talagyan din natin. Pag sa taba, matigas naman talaga, pero pag sa laman, ay matigas lang. Ayan, tapos lagyan na natin yung mga seasoning mga katipsi. Kalat lang natin yan. Boom! Grabe yung bawang mga tipsi. Amin-amin yung bawang. At tapos parsley. Damihan natin yung parsley syempre. Cover mo na ganyan. Yan. O, diba? Ngayon dito naman sa ibabaw. Sakto lang pala yung ginawa natin yan. Parsley. Sakto lang din yung parsley na hiniwa natin. Higay ko na lahat. At para may konting citrus flavor and smell, lalagyan natin na lemon zest. Isang lemon lang mga katipsi, tapos yung ibabaw lang ng balat yan. Ito naman green onions mga katipsi, dito ko lang lalagay sa gitna. Diyan natin lalagay. Tali na natin itong butcher twine. Ito na yung medyo madugo dyan pag wala kang kasama. Tatali. Ganyan lang natin, simple lang naman yan. Unahin natin sa gitna.
Mahigpit lang mga katipsi para hindi masira yung skin pagkaluto mamaya. Okay na yung sa gitna, sa magkabilang dulo naman. Ayan, tapos putulin natin yung sobrang kitchen point. Ayan, linisin lang natin yung skin mga katipsi. Pat dry natin kasi lalagyan natin yan ng oil at asin. And then salt. Ito na yung pang flavor natin sa ating skin. Tsaka para ma-absorb nyo pa yung moist. Tapos itong baking rack natin mga katipsi, yung ilalagay natin sa ilalim. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Tapos lalagyan natin ng maraming sibuyas. Ayan, isang malaking buong sibuyas to. At saka dahon ng laurel. Ang purpose niyan habang nililitsyon natin siya sa loob ng oven, yung aroma ng onion at bay leaves umaangat para mas mabango yung lechon natin. Yan, ito na yung lechon rack natin. Diyan natin siya ilalagay. Patong lang natin dito. Yun. Ayan, ready for lechon na to mga katipsi. Itong rack sa loob ng oven, ilagay nyo lang sa gitna. Huwag masyado mataas kasi baka mabigla naman yung lechon natin. Tapos, lagay na natin yan. First part ng paglilitsyon natin, medyo slow cook natin ng konti. So sinet natin sa 350 degrees Fahrenheit naka-bake setting. Check na lang natin yan after 3 hours. Eh mga katipsi, habang hinihintay natin maluto yung lechon natin, gusto ko lang i-shout out si Kuya Totoy, na tatay ni Mark. Kasama ko sa work sa hospital. Kuya Totoy, shoutout po. Maraming salamat po sa panonood nyo sa channel natin. Shoutout din kay Latte, Janina, and Michael. Ginamit namin sa Navy Base. At saka sa tatay nila si Kuya Boy. Kuya Boy, shoutout po. Thank you po sa panonood nyo. Shoutout din kay Ma'am Elsa. Namit naman namin dyan sa Costco. Thank you so much po sa panonood nyo sa channel natin. Ayan, after 3 hours mga katipsi, check na natin to. Ayan, ganito na itsura ng lechon natin. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos, ilalabas lang muna natin to, papahira natin ng mantika, tapos ibabalik natin sa oven. Bibiglain natin para mas maging crispy. Yung unang process natin mga katipsi, ang temperature natin is 350 degrees Fahrenheit. This time, bibiglain natin. Ang second process natin, dadagdagan natin 450 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes para mas maging crispy. Ay, tapos na yung 10 minutes mga katipsi. Ahunin na natin to. Uy, ang bango, grabe. Sobrang bango. Ipa-cool down lang natin to ng mga 10 to 15 minutes mga katipsi bago natin kuhain. Luto na tong crispy pork belly roll natin na pwede niya handa sa Pasko. Tara, kain tayo. Ayun mainit-init pa. Ay, naluto rin. Total mga katipsi, umabot ng mga 3 hours and 10 minutes o 3 hours and 15 minutes. So, tikman na natin agad to. Tingnan natin kung malutong ba ang ating nagawa. Tikman natin, tingnan natin kung crispy. Ambot. Sarap. Masarap talaga pag maraming bawang, panalo. Juicy yan mga katipsi sa loob eh. Pero kung nakikita nyo amoy na amoy mo yung bawang, tapos yung smoky aroma.
Nakakagana, nakatatakam talaga. May kanin na ako dito, pero syempre, ang lechon, masarap to kapag may sausawan. Sa ating mga Tagalog, kasi nakasawsawan natin dito is yung mga tomas, di ba? Yung liver sauce. Pero ang masarap talaga sa lechon mga katipsi is suka at yung medyo maanghang. Kaya gumawa ako dito ng, ito, may sausawan ako naka-ready dito. Suka to at ang chili garlic sauce ng Manyaman Pamangan SD. Yan, taga San Diego sila. Binigyan nila ako nito ng sauce mga katipsi. Yung nag-upload ako ng reels nito sa Facebook, masarap siya mga katipsi. Ito, Manyaman Pamangan SD. Taga dito sila sa San Diego, mga Pilipino dito sa San Diego. Order kayo. Andyan yung page na nalagay ko dyan sa baba. Ito ang ipapartner natin na sausawan dito. Ayan, suka at saka itong chili garlic sauce nila. Nilagay ko na dyan. Ayan, oh. Tikman natin kung bagay talaga. Ayan, ang bango. Mga mahilig sa maanghang dyan. Wow. Na-miss ko yung lasa na yun. Lasang lechon. Tagal ko hindi nag-lechon eh. Tapos kanin eh. Isa pa. Gusto ko yung medyo may taba-taba eh. Ito. Yan o. Yan masarap dyan eh. Merry Christmas talaga ito eh. Ito yung masarap na regalo eh. Taba, crispy. At bukod sa crispy is napaka-juicy din ito mga katipsi. At napaka-tender. Yan, sobrang lambot ng pagkakaluto natin. 3 hours ba naman mahigit na slow cook. So tenderism bite tayo. Wow. Ang sarap ng mga seasoning na nilagay natin mga katipsi. Napakasimple na naman, di ba? Ang isa-suggest ko sa inyo gawin nyo yung ganito, yung maraming bawang. Para sa naging garlic lechon, champion. Masarap naman talaga kasi kapag maraming bawang yung lechon mo o yung niluluto mo, di ba? At bagay na bagay dito sa Manyaman Pamangan SD na sauce. Kasi masarap din tong chili garlic sauce nila. So bawang sa bawang combination. Garlic na garlic flavor. Wow. Sinipon tuloy ako. Itong recipe na hinain natin today, bagay na iluto sa nalalapit na Pasko, bagay na handa. Nakita nyo naman ginawa natin, di ba? Napaka-basic, napaka-simple, napaka-bilis. Pero tingnan nyo naman ang resulta. Super bango, super crispy, super tender, nakatatakam at napakasarap na crispy pork belly lechon. Ayan. Tayo mga Pinoy mahilig. Siyempre, usually, sa mga handaan natin sa tayo mga Pilipino, di ba? Lechon, kung afford mo lang naman talaga, siyempre gusto natin meron talaga tayong lechon na nakahain sa natin eh. Kapag meron tayong feast or meron tayong handaan, birthday, Pasko, lalo na pag Pasko. Dahil ang Pasko sa Pilipinas napakasaya. It's a feast. Yan. Isa pa, nakakagana tong sauce ng Manyaman Pamangan SD. Nakaparami ka ng kain dito. Ang sarap. Wow. Champion. At dahil nga ang Pasko sa atin sa Pilipinas, hindi yan basta-basta handaan. Pati ang bagong taon sa atin, lalong-lalo na ang Pasko. Ang Pasko sa atin, isa sa parang part na ng culture natin yan eh. Hindi lang yan part ng religion eh. Para sa akin nag-evolve na yan eh. Hindi lang yan about sa religion, it's part of culture na ng mga Filipino. Kaya gusto natin, may hinahanda tayo. At hindi halagang 500 pesos. Sinasabi nila, ito napakaliit lang niya, no? Hindi ka makakabili ng ganito 500 pesos yung seasoning mo pa, di ba? You have to consider that. They have to consider din yung mga nagsasabi na enough na yung 500 pesos is Pasko is not a regular ulam lang ang iluluto mo. Hindi yan isang irregular na okasyon. Yung 500 pesos, yun yung mga ulam mo pang araw-araw, kasya talaga yung kahit isang linggo pa. Pwede mong pagkasahin nyo, sardinas ka lang, miswa-miswa ka lang dyan, toyo, daing, di ba? Pero pag Pasko kasi, part ng culture natin yan. Gusto natin syempre medyo maganda yung handa natin, di ba? Meron tayong lechon kung kaya, di ba? Or may spaghetti, may lumpia Shanghai, may pansit, di ba? Hindi pwedeng isa lang, di ba? Tapos lalo na kung sa isang family nyo, like 5 kayo or 6 kayo, di ba? Hindi nyo may enjoy kung ihahanda mo lang din is less than 500 pesos sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, minsan ka na nga lang di ba? Mag-celebrate ng Pasko, medyo maganda-ganda naman, di ba? Sana napag-iipunan, pero syempre, alam mo naman, hirap ng buhay sa Pilipinas, mahirap mag-ipon, di ba? Kaya isa pa nga. Mabalik tayo doon sa sinasabi nila na 500 pesos, hindi enough ang 500 pesos sa Pasko celebration. Kasi yan ang number 1 celebration ng kulturang Pilipino. Hindi yan regular na kainan lang, hindi yan regular na ulam lang ihahain mo. Saka nagsasabi na enough na yung 500 pesos, I would suggest, wag ka na lang magsalita. Okay? Kasi hindi mo alam yung nangyayari. Okay? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa streets, sa baba. Siguro kayo kasi, madali kasing sabihin kapag may pambili kayo, no? Kasya na yan. Kasi may pambili ka. Diba? Hindi mo na-experience yung
kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Pasko sa talagang mga Pilipino talaga na tulad natin, mga simpleng tao lang. Na nilululook forward natin yung okasyon na yun dahil may masarap na pagkain, handaan, regalo, bigayan, di ba, masaya, may mga palaro. Yun ang diwa ng Pasko sa Pilipinas. Hindi lang siya basta religion, it's something different. Nag-evolve na siya. Okay? So, kung sasabihin mo na 500 pesos is enough, I would suggest, huwag ka na lang magsalita, okay? Because it's not enough. If you think it's enough, maybe sa'yo, sarilinin mo na lang yan. Pero, to be honest with you, hindi yan enough. Kung talagang gusto mo ng tunay na handaan ng Pasko, yung gusto mong ma-enjoy yung salo-salo niyong mga pamilya. Ayun lang naman ito. Dito naman tayo sa medyo may taba-taba. Ito yung masarap dito. Yung medyo may taba-taba. Ayan. Woo! Salud! Sarap. Champion. Wow. Yung magluluto nitong crispy pork belly ngayong Pasko mga katipsi. At wala pa kayong chili garlic sauce. Bumili na kayo dito sa Manyaman, Pamangan SD. Andiyan ulit sa baba yung Facebook page nila. At hindi lang sauce ang tinitinda nila. Halimbawa, tinamad ka magluto. Gusto mo ng Shanghai. Sabi, Shanghai ata sila, para napansin ko gusto mo ng siomai, ganyan. At marami pa silang tinda doon Check na lang sa page nila, pwede kayong umorder sa kanila, i-deliver nila sa inyo. Message nyo na lang sila kung how much, hindi ko alam kasi kung magkano yung price niyan. Yung siomai nila masarap mga katipsi, pati itong sauce nila. In-upload ko doon sa Facebook page natin. Nga pala mga katipsi, speaking of Facebook page, yung mga hindi pa nagpa-follow at nagla-like sa page natin, ayan yung page natin sa Facebook. Nag-upload tayo dyan, ng bukod sa food is may mga good vibes din tayong ina-upload dyan. Mag-subscribe na kayo mga katipsi, mga hindi pa nag-subscribe dyan. At dito naman sa YouTube channel natin, road to 200k na tayo. Medyo sinisipag tayo mag-upload. Mag-road to 200k nga tayo, tulungan nyo nga ako. Maraming nanonood sa atin kasi sa TV sila nanonood. Siyempre hindi sila nakakapag-subscribe dyan Punta kayo sa phone nyo ngayon, yung mga hindi pa nakasubscribe. After nyo lang nito, siguro, after nyo manood, or kung sa TV kayo nanonood ngayon, punta kayo sa phone nyo, search nyo dyan, Tipsy Tata, mag-subscribe kayo dun, para ma-reach natin yung 200,000 subscriber. Kasi marami pang nanonood sa atin, hindi pa nakasubscribe nanonood lang talaga sila, which is good, which is thank you so much mga Tipsy. Importante naman talaga yung views sa channel para magtuloy-tuloy, pero mas maganda kasi kung nakasubscribe kayo, para ma-reach natin yung goal natin. Road to 200,000 subscriber mga Tipsy, tulungan nyo ako, samahan nyo ako. Kaya natin yan, mabilis lang yan. Sana early next year, 2026, ma-achieve na natin yung 200,000 subscriber mga tipsy. Ay mga tipsy eto, try nyo, damihan nyo yung bawang, crispy pork belly roll. Yung kulay ng lechon natin is yung natural lang, yung parang brown, yellow brown, parang gano'n. Yung parang wood brown lang siya. Pero kung gusto nyo yung lechon na kulay talaga, kasi may kulay ng lechon na parang medyo dark brown di ba? Ang ipahid nyo sa una is toyo. Tayo kasi nilagay natin is mantika tsaka asin. Pero kung gusto nyo yung medyo dark brown, yung kulay lechon talaga, di ba? Parang mahogany yata yun, parang gano'n. Pahiran nyo toyo, half and half siguro. Yung toyo, lagyan nyo ng konting tubig. Well, niluto na natin before yan sa mga nanood before. Toyo, lagyan nyo ng konting tubig, siguro half and half. Tapos yan ang ipahid nyo dito para maging mahogany. Pero kahit naman ganitong kulay lang kasi kakainin nyo lang naman, hindi nyo naman ibibenta. Yung mga mahogany color kasi para sa business yun, para maganda tignan. Pero kung sa bahay lang, kahit ganitong kulay, okay na yan. Sana nagustuhan nyo ang episode natin today para sa handa nyo sa Pasko. Pwede nyo subukan, Pwede natin sabihin tong garlic crispy pork belly roll kasi talagang ang sarap. Lasang-lasa mo yung bawang. Mga tipsy, lahat ng comment yung nababasa ko, thank you so much mga katipsy mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang wala sawang yung suporta sa channel natin. At siyempre may drinks tayo dito, ang ating kombucha. Ayan, salud mga katipsy. Advance Merry Christmas sa inyong lahat mga katipsy. Sa mga wala namang Pasko, sa mga ibang religion na hindi nagsiselebrate ng Christmas, advance Happy New Year sa inyong lahat. Pero may upload pa tayo sa susunod syempre. At sa dulo ng video na to, meron tayong bonus clip. Hanggang dito na lang muna. Always remember, stay tipsy lang. Salud! Mga tipsy, another week na dito. Kaya tinan nyo, bagong tasa na ako, bagong gupit. Nandito kami sa labasan, nagagala-gala kami. Kasama sila Madir, nag-video-video siya. Kasi merong parade dito sa May Chula Vista. Dito kasi kami nakatira Ayan merong performance. Merong mga tumutugtog doon, pero mga Mexican sila. Pero maganda yung beat, narinig ba? Ikot-ikot lang tayo dito mga katipsi. Sama natin sa bonus clip. Parang kasama rin namin kayo dito. Let's go. Pinamit tayo, isa nating katipsi. Sir Bon, kasama niya si Mrs. niya, si Maricel. Sir Bon Ilagan, Mr. and Mrs. Ilagan. Ayan, thank you po sa panonood. Sir, salamat sa panonood mo palagi. Welcome. Thank you. Kasama natin si Madi, sasayaw yan. Magpapasko na kasi mga katipsi. May mga lights na silang ganyan, mga Christmas lights.
Alam ko kung ano yung parade mamaya, abangan natin. May parade, dahil tao. Dito yan sa 3rd Avenue, Chula Vista. May farmers market din mga katipsi. Nag-vlog na tayo dito, kumain na rin tayo. Hindi ko alam, pati gabi pala, bukas sila. Kumain na rin kami dito eh. Bonehead Burger. Pero hindi dito sa lugar na to. Iilawan na nila yung Christmas tree. So, abang-abang tayo ng konti. 10, 9, Thank you, everyone. Let's go. Enjoy the parade. Man, sí, aquí tenemos nuestro Chula Vista, get ready, leading the game is proud to help bring back to iconic Starlight Parade. Let's give a big round of applause. Hindi ko kilala itong mga tumakatipsi na, ikipalakpak na tayo. Este carro alegórico tenga. Santa, Ahora pues va Santa, Santa. Venga Santa, venga, venga. Como dicen los niños, como dicen los jóvenes, 6, 7, 6, 7. 7 Chula Vista City Attorney Marco Verdugo. Wow! Marco, please welcome our City Attorney. Ha? Kinakaway mo, kilala mo yun? Pala yung kaway mo eh. Marco. Akala ko kilala mo eh. Medyo may check ka pa eh. Gumaganon ka pa eh. Oh. Sigan recogiendo nuestra basura, por favor, gracias. To see you. That's correct, and Ricky maybe a little sooner than I will, but De Vista Square, elemento de chiste. Ser un niño en este festival. Kita ditong hot champurado. Welcome to another Chocolate. day, Catholic High School. Oh, masarap eh. At saka ang lamig kasi dito para medyo mainitan tayo. Oh, thank you. Uy, sarap. Hot chocolate nila, champurado pala tawag nila doon. May pagka cinnamon flavor. Parang lasa nga siyang champurado ba? Konti lang, parang champurado sa Pilipinas, di ba? Yung totoong champurado kasi yung totoong champurado nilalagay doon, ano yung kokwa eh, di ba? Or kakao eh. Hindi naman Milo eh. Ganun yung lasa niya. Ay mga tipsy, pauwi na kami. Patapos na rin yung parade. Nusundan ako ng ingay. Maraming salamat sa mga umabot hanggang sa dulo ng video natin. Ulit, maraming salamat mga tipsy sa umabot hanggang sa dulo ng video natin. Hanggang susunod nating video. Salud!